Dito tayo sa mga kabisdak, no? Sydney City. Welcome back ulit sa ating vlog mga kabisdak. Ano ngayon, no? Alas 9 ng umaga. Papunta ko sa mga kabisdak, sa conference. Meron akong full day, isang araw na conference na I need to attend. Yung harap ko pala mga kabisdak is yan yung Queen Victoria building, no? Napakaganda. Share ko sa inyo mga kabisdak kung ano yung mga attendees, no, dun sa loob mamaya para mayroon kayong idea. Mostly yan mga kabisdak yung Hilton Sydney. Yan, Hilton Sydney. So dito tayo papasok. Alright, pasok tayo dito sa may pintuan na umiikot. Ikot lang. Alright, so hanapin natin yung may sign na conference. Ang ganda din mga kabisdak para makita nyo dito sa loob ng hotel pala to. Di ko alam, hotel pala to din dito. So siguro mag-check tayo sa dito sa information. So andito na tayo mga kabisdak, no? Pinapawisan ako. Pahinga lang ako konti mga kabisdak. So ito para yung yung ng conference ng Governance Institute of Australia 2025 Governance Leadership Conference. Okay, so pasok na tayo mga kabisdak. Mag-cellphone ako saglit. Mag-video ako saglit, pero yung cellphone yung gagamitin ko. So may palibre na kape dito mga kabisdak. Kuha muna tayo ng coffee, no, bago tayo pumasok. Bali yung hall is doon banda. Pasok tayo doon mamaya mga kabisdak. Dito sa labas marami mga anik-anik, no. So kuha tayo ng kape kasi libre lang to mga kabisdak, yung kape natin. Mamaya mga kabisdak, kakausapin ko tong mga taga dito na team, itong Diligent. So yung kape natin, pwede na. So yung nasa masak, yung nakikita nyo sa may dulo, kakausapin ko yan sila kasi meron kailangan sila kanilang system, no, para sa team ko. But then being really clear with employees, constituents, whoever it happens to be, around what those decisions are and how you're going to go about implementing. There's nothing worse than organisations who are unclear around the direction of the organisation, the decisions that are being made, how they're allocating capital. And I see that if you're not clear with how they spend money, how they allocate capital, it's amazing what the share price is. Business leaders who do enter the political space, so the public space, and make comments. But I just think they're a bit more freedom with political leaders are to propose ideas. But it is a great worry of mine that if we can't have these conversations, then what it does is it embeds the status quo that's rapidly becoming unfit for where we are. There's challenges that we all know about, whether it's geopolitics, demography changes, climate change, tensions geopolitically, big technology changes. Then use the great story from Teddy Roosevelt about the importance of the man who is actually in the arena. The next layer, the CEO in particular, and the executive team. So for me, things like succession planning, and I'm also adding now people to the resilience. So tapos na yung lunch time pala mga kabisdak, lunch break. So libre din yung lunch dito. Sobrang sulit ng lunch namin dito mga kabisdak. Ang daming choices. Merong vegetarian, kung gusto mo ng karne. Mayroon din silang karne, manok, beef. Tapos yung drinks nila, meron silang juice, soft drinks, gatas, kape. Unlimited yan mga kabisdak. Pwede kang pabalik-balik. So bali, yung binayad namin sa registration fee, included na yung sa lunch namin, no? So hindi talaga siya libre. Ako, yung bayad ko, yung company ko, yung nagbayad ng registration fee ko. Tapos na yung tapos na yung conference. Pauwi na ako ng bahay, time check, na ngayon na? Malapit na alas 5. Alas 5 PM. Actually hindi pa siya tapos, may
may closing remark, pero hindi na kasi necessary yun na kailangan ko pang marinig. So umuwi na ako kasi gusto kong i-avoid yung peak hours. Kaya yun, uwi na ako mga kabisdak. Daan muna ako sa office kasi kukunin ko yung bagong laptop na pinadala ng company ko galing sa head office namin sa Adelaide. Kasi yung laptop na gamit ko ngayon parang may sira or something, kaya pinadalhan ako ng bagong laptop. So dadaanan ko yun mga kabisdak, and then after that maghanap ako ng pwesto na mayroong privacy kunti para i-explain ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano talaga yung trabaho ko dito sa Australia, kasi ang dami nagtatanong, parang naguguluhan ng ano ba yung trabaho ni Kuya Bisdak. Kaya yan, explain ko dito sa inyo mga kabisdak sa episode na to. So, malapit na tayo sa opisina ko mga kabisdak. Yung building na yan, yan nakita nyo, yan yung office ko. Yan yung buong building na yan. Pasok tayo dyan. Andito tayo ngayon sa Martin Place mga kabisdak. Kanina pa ako nakaupo dito, yun ang ganda. Relaxing. Time check, ano na ngayon? Mga 5:30 or alas 6 ng gabi. Nabanggit ko kanina na explain ko sa inyo ano yung trabaho ko dito sa Australia. Ang daming nagtatanong. Alam ko hindi ko masyado binabanggit mga kabisdak, no, kasi hindi ako komportable. Hindi ako komportable mga kabisdak kasi maganda kasi naging opportunity ko, no, dito sa Australia in terms dito sa corporate job ko. Very niche na market. Hindi siya very common. Yung trabaho ko, isa akong corporate governance professional. Isa akong chartered secretary, company secretary mga kabisdak, no? So when you say company secretary, hindi siya yung secretary na para kang assistant or gano'n, yung executive assistant. So iba yun mga kabisdak. Yung trabaho ko is a chartered secretary. Yung qualification ko ba? Company secretary. So yung trabaho ko ngayon, nagtatrabaho ko sa isang firm, sa isang kumpanya. Tapos nag-manage ako ng team. So meron akong team na minamanage, meron akong mga team members na nagre-report directly sa akin. Kaya hindi ako masyadong komportable mga kabisdak na ibanggit sa inyo, no, kasi yun nga, I'm blessed, I'm very fortunate na parang high level siya na trabaho, no. Kaya I'm very blessed talaga, Lord. Thank you, Lord. The best ka. So yun, nagtrabaho ko sa isang firm. Meron nagre-report sa akin mga kabisdak, meron ako minamanage na team. Sila, mga 10 siguro, nakalimutan ko, basta 10, between 9 to 11. So yan yung team member ko mga yun mga kabisdak. Then I expect na mas mag-grow pa yung team ko ngayon kasi napakaganda ng performance ng team namin. Growing yung business namin, kaya I expect. So ano ba yung ginagawa ko mga kabisdak? So i-try ko siyang i-explain as much as possible na pinakasimple, no, na mas madali nyo maintindihan. So, yung trabaho ko mga kabisdak is halimbawa, isa kang negosyante, isa kang businessman, gusto mong magtayo ng kumpanya dito sa Australia. So, pwede ko kayong tulungan. So, pwede ko kayong i-guide. Pwede akong mag-prepare ng mga documents nyo kasi pag nag-decide ka na mag-set up, mag-register ng company dito sa Australia mga kabisdak, hindi yan basta-basta na pupunta ka lang online, mag-create ka ng account, hindi ganun. So, dito very regulated, no? Dito sa Australia, highly regulated to na country. So, dapat may mga legal documents ka na naka-prepare. Halimbawa, like, pag nag-set up ka ng company, kailangan mo na mag-appoint ng company director. So, yung mga forms, like consent form, no, ng director na kailangan niya ma-signan, dapat may shareholder. So, yung shareholder na yun, dapat mag-sign din siya ng document na nag-agree siya na magiging shareholder. So meron mga documents na i-prepare katulad ng constitution, bylaws, articles. So yun yung ginagawa ko mga kabisdak, no. Tapos pag na-register na yung company, hindi dyan natatapos mga kabisdak. Hindi ibig sabihin, na-register na yung company, wala na dapat gawin. Hindi, kasi pag na-register yung company, it is already considered na separate legal entity siya dito mga kabisdak, no. So dapat compliant yung company mo. So, ibig sabihin dapat yung mga compliance requirements sa ASIC, sa Australian Securities Investment Commission, yung mga requirements compliance ng ATO, ng Australian Tax Office, dapat nasusunod yan ng company. So, yan yung ginagawa ko mga kabisdak at yung mga ka-teammate ko na mini-make sure namin na si company na register ng maayos dito sa Australia. Tapos, once registered na sila, fina-follow nila yung mga ongoing compliances requirements, no, dito.
So napaka-importante niyan mga kabisdak, no? Kasi syempre ayaw mo magka-problema yung negosyo mo dito sa Australia, especially government, no? So gusto mo na compliant ka sa government, wala kang issue sa government. So napakalaking bagay niyan mga kabisdak para hindi ka magbayad ng mga penalty. So yun yung trabaho ko mga kabisdak, isa akong compliance, corporate governance compliance, no? So is a very corporate job, no, dito. So kaya lagi ako may ka-meeting mga kabisdak dahil marami kaming mga client na sa ibang country ba, sa UK, US, Canada, Asia, Hong Kong, Singapore, na gustong magtayo ng negosyo dito. So ang dami kong ka-meeting every day. So in-explain ko sa kanila yung process, yung requirements, lahat-lahat. So yun yung ginagawa ko mga kabisdak. And again, yung trabaho ko, I'm managing a team. So meron akong team namin na manage. Yun, kaya mayroon akong nahahire mga kabisdak na nag-interview ako. Kaya nasabi ko sa isang vlog na I'm gonna share soon, isi-share ko sa inyo yung mga tips ba na ano yung dapat yung gawin pag naghanap kayo ng trabaho dito sa Australia or meron kayong interview, job interview. Isi-share ko yung experience ko as a employer, no? Kung as an employer, as a person na nag-interview, ano yung mga hinahanap ko, no, sa mga job applicants. So yun yung trabaho ko mga kabisdak. At kanina yung conference, ang daming mga privilege, no, ang daming privilege ng trabaho ko. Yung company namin mayroong office sa Adelaide, kaya minsan pupunta ko doon kasi meron kaming team member na nasa Adelaide naka-base. I'm very fortunate talaga mga kabisdak. Ito din yung ginagawa ko sa Singapore nung pumunta kami dito. Hindi ko alam na makakapasok ako dito sa ganitong industry kasi wala naman walang connection, wala akong network, wala akong kilala, no. Kaya yung trabaho ko is cleaning. Nag-cleaning ako for almost a year. Sabi ko okay na to hanggang makagraduate si Mrs. ng pag-aaral niya. Pero si Lord, merong ibang plano si Lord. Meron siyang tinapik na tao na kontakin ako kasi hindi ako nag-apply mga kabisdak, no? Hindi ako nag-apply para makapasok dito sa Australia itong industry na to. So meron siyang ang bait ni Lord. Meron siyang ginamit na tao para makapasok ako at yun, nakatrabaho ako sa isang firm din. And then yun, hopefully tuloy-tuloy na to mga kabisdak. Yung kalaban ko na lang dito, no, is yung sarili ko. Ibig kong sabihin, I need to be healthy mga kabisdak. Dapat healthy ako kasi alam ko napakalaki ng future ko, ng family namin pag ma-maintain ko lang yung good health kasi yung trabaho ko is very no, napakalaki talaga ng opportunity, yung mga privilege, lahat-lahat as in. Kaya yun mga kabisdak, last year mga kabisdak, 2024, I was named as a top 100, no, na governance professional. So ano siya mga kabisdak, it's very, tawag nito, top 100 governance operation nabilang ako sa top 100 governance professional dito sa Australia, kaya nakaka-proud kasi top 100 buong Australia yun, tapos may isang Filipino, no, na nasali, which is ako. Tiningnan ko yung listahan mga kabisdak kung sino yung nasali sa 100 na listahan. Wala akong ibang Filipino na nakita doon kundi yung sarili ko lang. Kung meron mga kabisdak, I'm sorry, no, kung meron pala. Excited ako na makakonect. So mag-comment kayo kung meron pala ibang Pinoy doon na nasali sa listahan ng top 100 last year. Mag-message kayo mga kabisdak kasi ang tagal ko na naghanap na mga kababayanos na nasa ganitong profession din kasi gusto ko makapag-connect. Iti-treat ko kayo sa lunch. Ako yung magbayad ng lunch, kape. Basta i-message niyo ako mga kabisdak kung nabilang kayo doon sa top 100 governance professional kasi I'm very keen na makakonect sa inyo at makagawa tayo ng grupo, no, mga governance professional chartered secretary dito sa Australia kasi sobrang konti lang talaga na Pinoy ang yun, sa top 100 na yun mga kabisdak, yun nga, parang ako lang yung Pinoy doon, no? Kaya nakaka-proud. Imagine yung kasama ko sa listahan doon na 100 professionals is mga bibigatin na mga professionals na nagtatrabaho sa mga malalaking bangko, malalaking kumpanya dito sa Australia, mga biggest telecoms network, mga law firms, basta ang dami mga kabisdak. Tapos nasali ako doon mga kabisdak, kaya nakaka-proud, no? Ayun lang mga kabisdak. And then yun yung ginagawa ko ngayon mga kabisdak. Patuloy pa rin ako magtatrabaho sa kumpanya na to kung saan ako 3 years na ako dito. Yung pangalawang kumpanya ko to, no, dito sa Australia. Yung last time kasi mga 5 or 6 years ako doon.
Tapos, yun yung mga kabisdak. Yun yung, hopefully naintindihan yung mga kabisdak. Trinay ko na siyang i-explain na mas madali, no, para mas maintindihan nyo. Diyan sa Pilipinas, yung equivalent dyan is, alam nyo yung SEC, Securities Exchange Commission. Diba sila yung nagre-register ng company, tapos sila yung nag-enforce ng compliance requirements dyan sa Pilipinas. So, yan yung expertise ko mga kabisdak dito sa Australia. Equivalent dito. Sa Pilipinas, yung name is SEC, Securities Exchange Commission. Dito naman sa Australia, ang tawag nila dito is ASIC, Australian Securities Investment Commission. So, lahat na mga pasikot-sikot sa ASIC mga kabisdak, yan yung expertise ko, alam ko na yan lahat. Familiar ako sa Corporations Act 2001, Commonwealth dito sa Australia, yung mga director's duties, mga insolvency trading, mga lodgement of financial statements. So yun yung mga kabisdak, yun yung expertise ko. So medyo malayo siya sa ibang side ko sa pag-vlog. Ang layo niya, di ba? Pero nakakatuwa. I'm happy with yung mga ginagawa ko ngayon. Yung isang personality ko, vlogging, ganun. Tapos, minsan, simple yung mga suot ko. Tapos, sa kabilang personality ko naman, very formal. Yun, ganito, nakasuot ako. Lagi ako may ka-meeting, lagi ako nag-attend ng mga fine dining. Especially pag pumupunta ako ng Adelaide, yun, mga mamahaling restaurant, hotel, yung mga pinupuntahan ko na sponsored ng company, no. Pero anyway, overall, I'm very thankful mga kabisdak, and thank you so much, Lord. Thank you. Kaya yung advice ko mga kabisdak sa mga kababayan natin, no, na nagsisimula pa lang, hindi sorry mga kabisdak, nag-dry yung yung throat kasi 12 minutes na pala ako straight na nagsasalita dito. So yung messages ko sa mga nagsisimula pala na mga kababayan natin, no. Hopefully ma-inspire kayo sa story ko. Hindi ko to kinikwento sa iyo para magmakaawa, magpakaawa, para ganun. Yun yung reality, yun yung pinagdaanan ko. Never in my entire moment, no, nung nagtrabaho ako as a cleaner, caregiver, na naisipan ko mag-give up. Never in my entire moment, walang segundo doon or something na sabi ko, bakit ganito yung trabaho ko? Bakit nakakapagod? Ganito. Wala. Actually, habang nagde-deliver ako ng pagkain dati, habang naglilinis ako ng toilet, nagmamap sa floor, mas ginaganahan ako. Sabi ko, paano ko pa siya lilinisan na mas maayos, na mas matuwa yung manager ko. So, ganun yung mindset ko mga kabisdak. Nagde-deliver ako pagkain. Inisip ko, paano ko ma-deliver ng mas mabilis itong pagkain para yung may-ari ng restaurant mas matuwa sa akin at baka bigyan ako tip. So, yun yung ginagawa ko mga kabisdak. Positive lang, positive. Kasi pag nag-isip ka ng negative, wala na. Mahirap na ngayong sitwasyon. Tapos ganun pa yung thinking, yung mindset mo. Wala eh. Kaya ako, yun, mahirap yung sitwasyon namin, wala nang magagawa doon, it is what it is. Yung kaya ko lang gawin is, push more forward and gawin lang, piliin lagi yung tama mga kabisdak. Anyway, parang nalito na ako sa sasabihin ko mga kabisdak kasi madilim na, nandito tayo sa Martin Place, kaya hopefully na-inspire kayo mga kabisdak, no, sa story ni Kuya Bisdak. Hindi ko masyado binabanggit to about sa trabaho ko kasi yun nga, very kakaiba. Hindi lang siya kakaiba dahil yung ibang side ko, cleaner, kundi overall as a trabaho, very niche siya na industry, very specific. Konti lang kami, very in demand dito sa Australia. Grabe, ang daming hiring mga kabisdak. Every now and then sa LinkedIn profile ko, ang daming nagme-message ng mga employer, gusto akong interview, magtrabaho sa kanila. Pero wala na, I'm happy na kasi happy na ako sa company ko ngayon. Baka in future, pero for now, wala, happy na. Kasi konti lang kami. We're only very few of us here dito sa Australia na chartered secretary, corporate governance, no, na merong credentials talaga issued by Governance Institute of Australia. Kaya yun mga kabisdak, thank you so much na umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to, and see you sa next vlog mga kabisdak. Tandaan nyo lagi mga kabisdak, mata sa langit, pa sa lupa. See you sa next vlog, bye bye.